kapartners na mga drugstore doon sa Kawayan, San Mateo at Santiago City. Ngayon, ating pag-uusapan ang iba't ibang mga sakit ngayong tag-ulan. So, ano-ano nga ba ang mga sakit sa tag-ulan na ating nararanasan? Ngayong tag-ulan, marami tayong mga bantang sakit. Katulad ng una is dengue. So, pag-uusapan natin ito para sa ating mga mamamayan sa Baguio, sa North Luzon, kung paano iwasan at paanong kailangan gawin pag may dengue. So makakasama natin ngayon ang doktor ng bayan para sagutin lahat ng mga kung ano-anong mga klaseng sakit ngayong tag-ulan. Si Dr. Ursua ang doktor ng bayan. Hello, magandang araw po sa kanilang lahat. Thank you, Ma'am Cynthia, Sir Jomar. Tag-ulan, ba't yung binoproblema ang tag-ulan? Alam nyo, pag tag-ulan, boom yan sa mga obstetrician. Maraming batang nagagawa. Okay? So, bakit kung sakit ang pag-uusapan, talagang mabilis kumalat ang sakit pag tag-ulan? Kasi unang-una yung daloy ng tubig, and then yung change in weather, parang part yun sa change in season, nasanay tayo sa mainit tapos bilang ulan. So, pwedeng bumaba resistensya ng tao. So, kung isa-isahin natin ang mga sakit na banggit nyo, yung dengue, kasi during tag-ulan, yung naiipon na mga water sa mga receptacles, yung mga cans or yung mga empty na mga, tulad mga gulong nyo dyan na nakatiwangwang sa backyard, pwedeng pamugaran ng dengue mosquitoes, which is specifically Aedes aegypti. Syempre, pag mangitlog ang mga yan, no? Mangitlog and then dadami ang kakagat sa ating mga day biting. So, tataas talaga ang dengue. Ang hirap madengue kasi kailangan ng dugo at saka magkukos ng dengue hemorrhagic fever. Kaya pag dinugo ka, syempre, pwede ring ikamatay ng pasyente yan kung hindi maagapan. Okay? Oo, Doc. Oo. Doc, paano natin madidistinguish na etong lagnat natin, simpleng lagnat, lagnat na may kasamang dengue na pala ito? Ang lagnat kasi, sa totoo lang, very generalized. Maraming pwedeng patunguhan. Hindi, mahirap po. To answer you directly, mahirap pong i-distinguish. Walang specific character yung fever para ito malaria. Ito fever lang due to flu, trangkaso. Yes, yes, Doc. Hindi. Yung sa dengue, ilang days ang incubation period nun para malaman na ito pala ay dengue na? Ano yung mga sintomas? Rashes? Or Yung incubation, walang sintomas nag-incubate. Meaning, pero pag dumating na yung, usually sa clinical, yung fever on the 5th day, magre-request yung doktor ng dengue DAT. At tapos kung minsan, naunahan na rin ng presentation ng mga nose bleeding, mga PTK formation, yung mga parang dinumudugo sa vascular, sa little vascular area, kaya may petechial formation. Sa tawag PTK, yung parang akala mo purplish, reddish, pero microbleed yung mga yon kasi mababa ang platelet mo na. Kaya di ba ang mga doktor, ang unang nire-request nila, platelet count monitoring. So, fever, platelet count monitoring, nose bleeding, because nose bleeding per se is dalangan ng pagbaba ng platelet. And then dengue DAT. And then,
Ang walang gamot ang dengue, by the way, kasi it's caused by yung dengue it's a viral infection, so walang gamot kundi support to the patient. Kaya kung mababa ang platelet, replace platelet. Kung na-dehydrate, replace with IV fluid. Mga ganun po. Doc, in case of, doon tayo sa edad, saan ba mas delikado pag nagka-dengue? Yung mga bata o yung matatanda? Pwede kong sabihin mga bata kasi mas vulnerable usually ang mga extreme of ages, pediatric and then the very old. Kasi syempre mahirap kung minsan silang age kasi may mga hindi sila nakakausap pag mga pedya. Hindi naman sasabihin, di ba, basta iyak lang ng iyak, irritable. May tendency hindi sila kaagad o kaya yung kanilang system, yung resistensya nila, even yung mga older people, ang tendency ng older, they would have complications like pneumonia. May mga ibang papasok na sakit na not necessarily doon sa dengue. Kasi pag tag-ulan, hindi lang naman dengue ang mga pwedeng maging sakit. Doc, ano yung pwedeng gawin or first aid or parang example, sinasabi nilang pag lumagpas na ng isang linggo, dapat ipa-check na. Ipapacheck. Kung halimbawa malayo ang bahay nila, kasi I would really believe na you should bring the patient to the laboratory at least para magawan, o yung pediatrician. Kasi yung doktor talaga ang magre-request ng dengue-DAT, yung mga diagnostic procedures. So, pagka ganon, napatunayan, pero at home naman, yung dati yung ginagawa, tuloy nyo yun, yung pagsuporta, pakainin ng bata, huwag ma-dehydrate yung pasyente, make sure na wala kang mga sintomas ng mga nose bleeding. Kasi pag meron na, maalarma ka na. Pagka may mga sintomas na kasi baka mag-dengue hemorrhagic. Hemorrhagic means yung nosebleed itself, yung petechial formation, those are signs of hemorrhagic. Pero the best really is prevention, di ba? Huwag pabayaang makagat ng lamok. Kaya sabi nila, huwag daw magsuot ng mga black attire, kasi mas gusto ng lamok yung black na attires. No? Mas kakagatin ka pag naka-black ka. So, ibig sabihin nun, Doc, pag nagpahid-pahid ka, di ba may mga pangpahid-pahid sa mga bata dahil ang bata hindi natin maiwasan na kung saan-saan sila sumusuot. So, pwede yun, nakaka-prevent din yung mga panghaplos-haplos sa mga bata. Basta yung panghaplos na yun, merong something na ingredient na naturally na turn off yung mga mosquito po. Okay, Doc. Since usapang Aldrich, Ma'am Cynthia, si Aldrich ba ay may product among dyan sa nakikita natin na yung sabi ni Doc kayo na pre, yung bago, bakit pa natin gamutin yung dengue? Pwede nating iwasan. Prevention. Actually, Sir Jomar, Doc, nandiyan dyan si Pau Masahe Peppermint. Napakainam niya para ipangpahid sa mga bata. Ang peppermint po kasi is mabango siya, ayaw nung lamok nung kanyang scent. So, pag nagpahid ka ng Pau Masahe Peppermint, maiiwasan na kagatin ka ng lamok. So there you go, yung prevention. Bukod sa masahe, yung mga tingnan natin ang kapaligiran na maglinis. 4 o'clock habit, Doc, na dapat itaob natin yung mga bote, lata, mga lata para hindi pa mugaran ng mga lamok. Yes, so tama. So at least kung wala silang magawa doon, maganda yung may mga ipapahid ka para lumayo ang mga lamok. Yan. Kahit nga sa mga adult, kahit yung pauliniment, maganda din sa kanila kasi yung aromatherapy ng pauliniment, ayaw din ng lamok. Tama po kasi aside from the pain, ma-reduce yung pain, meron ka ding dengue na protection. Kasi actually yung lamok, hindi naman niya pipiliin porke bata lang, sa bata lang ako. Kahit mga matatanda, tama po, mag-protection din ang mga matatanda, syempre. Para mas mahirap din ang matanda dapuan ng dengue. At nabanggit mo din kanina, Doc, na pag malakas ang resistensya ng bata, medyo hindi siya ganoon ano ang term na ginamit mo kanina? Katindi, yung severity ng disease process, yung mga complications, o kaya yung pagbilis ng
pagbigay ng mga presentation ng signs and symptoms of dengue. Kasi yung iba naagapan naman o kaya mas nagkakaroon ng natural history na gumagaling sila by themselves. So kailangan, Doc, napaka-importante pala na malakas ang resistensya ng isang individual para hindi ganun ka-severe yung kakapit sa kanyang sakit. Kaya yung natural history hindi naging ka-severe kasi handa yung kanilang katawan, maganda ang kanilang immune system, resistance. Yes, Doc. May question dito. Kasi pag viral, di ba pag may mga vaccine ka, hindi ka na halos dadapuan, katulad ng chickenpox or whatever vaccine doon. Sa dengue ba, pag nagka-dengue ka ulit, malala ba or light lang pag nagka-dengue ka ulit? O yung isang dengue patient maaring magka-dengue ulit? Of course, kasi hindi malakas na pangresistensya yung dapat madengue ka muna. Parang kagaya ng flu. Bakit every year na lang may trangkaso tayo? Kasi iba-iba po yung dumadapon na strain ng isang virus, ano? Pero alam naman na pag-usapan natin ang mga baku-bakuna because one of the, para sa akin as a doctor, that's one of the best invention ng modern medicine ang magbakuna. Pero nagkataon na yung Dengbaxia ay may specific, hindi mali po ang Dengbaxia. Ang Dengbaxia para sa akin, may dapat lang siyang paggamitan nga lang. Kasi ang sabi, those who had dengue should be given so that when they will have a repeated dengue, hindi na matindi ang kanilang signs and symptoms. Lumalakas. Pero yung mga hindi mo pwedeng gamitin yung dengue vaccine sa to those who never had dengue. Kasi ang specific na ginawa ng yung mga makers of this vaccine, ang kanilang indication ay dapat na dengue ka muna. Para hindi masama yung epekto. Kasi syempre kung first timer, may reports kasi na mas masama ang nangyari nung na-dengue sila. Kasi nag-collaborate yung parang nag-synergistic effect yung vaccine plus yung in-inject nung Aedes aegypti na parang bakuna din. Kasi alam mo, ang haba ng ipin nung mosquito na yun na parang kang in-injectan din, no? Kahit nakapadyama ka, talagang tatagos. Tagos na tagos, ano? Yeah, tama kayo. So, na-mention yung vaccine, so dapat please consult syempre may mga expert tayo. Huwag kayong kumonsulta sa yung mga balibalitang fake news kasi kundi mamimislead kayo. Even kagaya na rin ng mga vaccines for anti-flu, anti-chickenpox, marami na pong ang original nga yung polio, kaya mo halos eradicated na ang polio. Medyo gusto ko highlight ng konti yung idea ng vaccine kasi I like vaccinations eh. Ako nga mahilig akong mag-vaccinate din ng mga girls, yung mga women for anti-cervical cancer. Yung yes, HPV? HPV because it's still the number one cancers among the genitalia in women. Of course, number one is breast cancer, pero sa totoo lang, wala kasing bakuna ang breast cancer. Kung meron sana, ang mga sakit cancer na may bakuna, kaya swerte tayo, just to plug it in. Alam mo, cervical cancer and liver cancer, like yung kaya kayo nagpapa-anti-hepatitis, that's one way to prevent hepatic carcinoma. Kaya dapat huwag kayong anti-vaxxers. Sabay ganun, may napatamaan ba ako? So, dapat, since flu yung pinag-uusapan natin, so, kinakailangan ba, Doc, may bakuna ng flu ang isang individual ngayon? Yes, kasi flu season, iba-iba yung kumakalat, di ba? Doon na kukuha, or napiprotektan tayo sa mga bird flu, yung H1N1, yung mga iba't ibang mga strains na galing sa iba't ibang bansa kasi alam mo, talagang palasak na yung common colds, yung flu season. Iba't iba rin yung viruses ng, halimbawa sa mga colder regions, di ba? Ang flu season nila kasi doon like December, January, di ba, yung winter. Pero tayo, papasok na tayo. So paalala po sa mga nakikinig ngayon, let me remind you about your anti-flu para hindi na po lumala yung trangkaso nyo. Magpa-flu vaccine po kayo. Sige, Doc. Mamaya, sa pagbabalik ng Usapang Aldrich, ating pag-uusapan lalo about flu, about lung problem kasi tag-ulan na. At saka ang programang ito, ang portion na ito ay hatid sa inyo ng PAW Masahe at PAW Liniment.
Abangan kami sa pagbabalik ng Usapang Aldrich. Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Love, pahinga ka muna. Mamaya ulit. Iba talaga ang feeling pag ikaw ang kapiling. Paumasahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Muli kaming nagbabalik para sa Usapang Aldrich. Kasama pa rin si Doc Jose Orsuba, Ma'am Cynthia Madrid at ang inyong lingkod, Jomar Estera. Sa puntong ito, pag-uusapan natin ang anti-flu, flu at saka yung mga pwedeng gawin para maiwasan ito. At saka yung mga sakit sa tagbulan, especially yung sa lung problem or mga health issues about the lungs. Yung anti-vaccine ba, yung anti-flu vaccine, every year ba yun binibigay? Okay, so to answer that question regarding flu, so officially, the flu na tayo, ano? Every year kasi ang problema sa mga nagkakos ng trangkaso ng flu, influenza, madali silang mag-mutate, yung nagbabago-bago. Halimbawa, nakagawa na tayo ng antibodies yung katawan natin. Kahit minsan nga, nagkasakit na nga tayo, bakit mauulit-ulit next year? Because yung panibagong virus, ang galing ng mga viruses, grabe, no? Yan ang napakalaking menace ng tao. Mantakin mo, walang antiviral, mabuti pa ang bacteria, may antibiotic. Pero ang virus, walang antivirus. Tapos yung vaccine pa, parang ano lang parang saglit lang yung protection, parang isang taon lang. Kaya tignan nyo yung sa corona, every 6 months, booster 1, booster 2. Nakita nyo na ba yung flu vaccine sa isang taon, uulitin? Di ba hindi? Doc, question. Pag ba nagbakuna ako, for Yes, example ako, nagpabakuna ako ng flu, ibig bang sabihin nun, hindi na ako magkaka-flu? Yung ibinigay na 4, yung normally yung anti-flu vaccine, may 4 na na-identify doon. So, kailangan specific tayo doon to be more academic about it. Magkaka-flu ka pa rin kung biglang outside the virus na 4 na yon ang magiging dadapo sa'yo. Siyempre, marami pa po. In fact, if I may even exaggerate, there are hundreds or even of other viruses. Some are not even identified yet. Didiskubrihin pa lang. Doc, Hindi pa sila sikat. Yes. Eto, kasi nasa COVID pa rin ba tayo? Pa rin Yes, tayo. oo. Tapos Nandyan pa rin. yung flu is one of the symptoms. Yes. Pag nag-anti-flu vaccine ka ba, at saka hindi ka nakadanas ng flu or hindi masyadong malala yung flu mo, magkaka-COVID ka pa rin ba? Pwede pa rin kasi magkaiba po ang nagkakos ng COVID, yung corona na supposedly mas matindi pa nga. Kasi di ba yung mga lowered ang resistensya, mga extreme ages tulad ng mga senior or may mga scenario ng immunocompromised like cancer or mga diseases na immunocompromised sila. Talagang iba pa rin yung kahit nabakunahan ka ng ibang bakuna, ay pwede pa rin, hindi imposible po na magkaroon ka ng iba pang sakit dala ng isa pang nagkukos. However, merong theory na yung crossover. Kung alimbawa, magkapatid lang si yung dumapo sa'yo na influenza, medyo may pagkahawig kay corona, then sasabihin nung nauna, hey, corona, may protection na kami dahil dumating na si kapatid na panganay. Si bunso, mas matindi ng konti si corona yon. Pero ang sabihin, nakabuo na ako ng antibodies laban kay kapatid mo. Kaya mag-crossover. Yun yung word na crossover. Halimbawa, pwede nilang sabihin na pag ikaw ay nabakunahan ng anti-HPV 18 and 16, for example, may mga theory na pag dumapo sa iyo ang 33, 32, halimbawa lang, just to give an example, ang naibigay ng asawa mo
nung gabing yon ay HPV 32 pero nabigyan ka ng 18-16, pwede kang protektahan ni 16 and 18. Kahit 32 yung dumating sa'yo ngayong gabi. Yung HPV vaccine ba, pang babae lang? Pwedeng sa lalaki, sir, kasi after all, ang sex ay it takes two people, no? At saka yung taga-bigay, di ba, yung isawsaw nung lalaki, yung kanyang ari doon, dadalhin niya yung virus sa babae, nagkataon lang na may cervix, sinabi kasing cervical cancer, but did you know that you could also have penile and your rectal anal cancer kasi kung ang pinasukan po ay yung mga ibang butas, even throat sa mga oral sex. So dapat pala babae o lalaki Yes. mag-H Yeah. Mag-anti-HPV kasi Mga ang viral. viruses ngayon hindi lang doon palagi, may mga iba pong butas na kaya may throat cancer, may tongue cancer, may lip cancer due to HPV. Di ba? At anal, rectal, and even kung ano-ano pa. Kung may, Doc, anong Oh. age naman dapat na magpabakuna ng mga ganyan? Ang, May pinipiling age ba or may age bracket ba? Alam mo, napakagandang tanong yan sa ating mga kababayan. Alam mo, pagtungtong ng anak nyo sa 9 years old, they are women, you don't know how they gonna start having sex. Lalo na ngayon, medyo liberated tayo, no? Then you should give them enough time to produce the antibody. Hindi pwede kasing pagka-inject ko ngayon, I'm 16 years old, bukas I'm going to have sex with some people there and then I'm protected. No, you do have enough time. Kaya 9 years old, to answer the question, 9 years old, you should be having the vaccine so that when you start having sex at 14, you are already prepared. But please, hindi dapat ito passport para makipag apid-apid Sige. dahil ikaw ay nabigyan ng vaccine. Sige, Doc. This is just may moralistic point of view din tayo. This is just a protection, but please, hindi porke bakunado ka, magwawala ka na. Okay, Doc. Mamaya pagpatuloy natin yan sa usapang Oo, toro. sige. Next set of Naikunik, discussion ano? tayo. Doc, Tuloy natin. ano yung cause ng pneumonia? May mga pneumonia ba para sa mga pangbata or matanda? At added question, Doc, Sige para po. minsanan. Okay. Ano ang mas nakamamatay? Ang pneumonia na para sa mga bata o ang pneumonia na naa-acquire ng mga matatanda? Actually, mahirap pong, ang daming tanong, medyo mahirap pong banatan, Ganito, ang buong respiratory system, kasi medyo may, explanation tayo sa upper, and then yung tinatawag na ARI, acute respiratory infection, bacteria lang yun na ordinaryo. So, hindi pa sila nakarating sa baba-baba, yung bronchitis. Halimbawa, pwedeng pag inuubo ka, harsh breath sound, sasabihin ng doktor. Tapos, kung bacterial, nilalagnat, tatanungin yung phlegm mo, kung ang phlegm mo may kulay greenish yellow, ganon. Tapos nilalagnat ka, bronchitis yan. So, bacterial yan. Kasi, na-mention mo, sir, anong mga causes? Maraming pwede kasing maging cause yung pneumonia, no? Pwedeng in-explain ko lang yung anatomical parts ng lungs, no, yung respiratory system, pero yung causes pwedeng viral, yung mga respiratory syncytial viruses, basta respiratory, basta sinabing ang dami niyan Ang Ascaris parasite, pero pwede rin mag-cause ng pneumonia, pneumonitis, Ascariasis. Kasi pwedeng yung mga bulate biglang pumunta sa sa airway mo, tapos lumalabas yung mga ascaris dito sa nose. May mga na-report na gano'n, inuubo, tapos yun na, para akala mo may ahas, may bulate dito na lumalabas sa nose mo. Pero pag sinabing pneumonia, yung deeper part ng lungs, yung mga alveoli, ang bata at matanda, very vulnerable kasi talk about resistance, no? Resistance palagi. Hindi pa kasi buo ang resistance ng mga bata dahil yung immune system nila, bata, baby, pediatric. Pero ang matanda naman, mahina na din kasi medyo palaos na yung kanilang mga organs. I'm sorry to say that, pero lahat naman tayo malalaos. I mean, magiging matanda tayo at bababa ang resistensya natin. Tapos may mga cancer, may mga autoimmune diseases at kung ano-ano pa. Now, in terms of treatment, kasi ang makakamatay, to answer the question of Ma'am Cynthia, is more on the causation. Kung ang dumapo sa'yo ay isang matinding organismo, halimbawa yung mga nosocomial, yung galing sa hospital, or tulad ng matatanda, kaya ang matanda vulnerable, yung mga senior citizens natin yun. Ang tawag lang doon, community acquired.
ito hindi hospital, community man. Pero pwedeng ikamatay ng mga older. Mga Kasi older. mahina resistensya nila. At when I say mahina, pwedeng mahirap silang gamutin din. Yung bakteryang dumapo, mga matitigas ang ulo. Hindi, walang ulong bakterya, yeah. pero kasi maliliit Yung sila. Pero sa ano, Doc, parang lang. Sabi personal ko. experience kasi nagka-pneumonia na rin ako noong 2020. Ano daw ang cause, Sir Jomar? Hindi ko nalaman, Doc. Oh. Viral siguro or sobrang Oh, sige, okay. biyahe ko kasi Okay. mahilig mag Bumaba resistensya mo Oo, siguro. Bumaba. Hindi ako dumaan sa yung parang inuubo o whatever na isang linggo. Hidden. Oo. Ang naramdaman ko lang that time is mahirap huminga. Ang yung kinukwento ng mga COVID patient na yung hinga mo dito sa ilalim Hinuhugot pa nila? hinuhugot mo dito Oo. sa tiyan hanggang makahinga ka. Tapos yung hirap ka na huminga, doon ka palang tumakbo sa May pneumonia ka ospital. pa na pala. Ganito kasi ang presentation ng mga may pneumonia na, bata at matanda. The fact na ginagamit mo na yung mga accessory muscles mo kasi mahirap pumasok yung oxygenation, yung oxygen. Sobra, Doc. So para Oo. ka nalulunod. Saka pag alam mo, dati nung nag-rotate ako sa pedia, ang mga sinyales ng severe pneumonia, ganito, yung nag-ALR flaring, itong nose nila, gumaganon na sa hirap nilang huminga. Tapos pag titignan nila ito, yung muscles dito, nagagamit nila, kailangan yung accessory muscles for respiration, kailangan tumulong na para ma-deliver lang yung oxygen. Kasi in reality, wet lang, punong-puno, parang basang-basa yung wet yung lungs mo hindi makarating yung oxygen, tapos punong-puno ng tubig, parang nagtutubig na, wet. Kaya di ba sa x-ray talagang puro yan haziness, ganun. No? Doc, paano naman napiprevent ang ganyang pneumonia? Paano napiprevent ang ganyang sakit? Siyempre iba-iba, pagka mga bata ipalakas yung resistensya, yung mga matatanda umiwas makihalubilo sa maraming tao kasi makakuha ka ng bacteria. Basically, increase your immune system. Basically, huwag ka sanang magsimula sa upper respiratory. Di ba kaya nga nakamas? Actually, alam mo indirectly, yung nangyari nga itong COVID, alam mo maraming mga diseases na hindi na rin nangyayari kasi sumali na rin yung ibang bakterya Actually, na Doc. Oo. naprotektahan tayo. Kaya tuloy lang ho yung pag-wear ng mask, tuloy lang ang pag-inom ng mga supplements, mga vitamin C, zinc. Di ba, yun ang topic natin, how do you prevent? Basta, tapos kung agapan na, kung may bacterial infection ka, may bronchitis ka, gamutin yung bronchitis kung ano dapat, kung bacterial, give antibiotics. Kung talagang totoo na, pero wag ding OA. Halimbawa, first 3 days pa lang ng ubo, nagsisitromax ka na. Wag naman din po. Kasi you are making this bacteria resistant. So next time that agaw buhay ka, anong gagamitin sa'yo? Kumbaga, yung lifeline mo, yan pa, Doc. ginamit mo ng lahat. Yan pa yung gusto nating i-educate yung mga dating nasanay na dati di ba yung Self-medication? yung amoxicillin mabibili mo lang, Okay. yung mga antibiotic Wag po. mabibili mo lang kasi kaibigan mo yung drugstore. Kaya nagkakaroon, ano ba yung the reason behind dapat 7 days lang yung mga antibiotic, dapat merong prescription, di ba Dapat talaga yung doktor mag-diagnose sa inyo. Don't self-medicate. Kasi yung nangyayari dahil ikaw nang nanggagamot sa sarili mo, bakit alam mo na ba na viral lang yan o parasitic or fungal? Hindi ko pa nasabi yung fungal kasi ibang antifungal, yung diflucan. Iba rin gamit yung mga histoplasmosis. Pero kung bacterial. So ibig sabihin, don't self-medicate. Kailangan specific. Kaya nga may doktor, diagnose properly, treat properly, then gagaling ka. Pero may mga, sorry to say, may mga talagang nag-goodbye because of pneumonia because yung dumapo sa kanila yung matitinding mga bakterya na. Yung, halimbawa, example, nosocomial. Pero Doc, pag malakas ang resistensya mo, possible po ba na medyo hindi severe yung dadapo sa yung pneumonia? Hindi ka basta-basta kakapitan kasi una pa lang, halimbawa, tingnan mo yung first line of defense, pumapasok yung bakterya sa'yo sa nose mo, una-muna naglagay ka ng mask. O defense yun, di ba? Parang ikaw, ayaw mo ng intruder sa bahay mo, na mga aso o kaya magnanakaw. Ano gagawin mo? Ilalak ang gate, magfe-fence. Parang ganun din yung mask. Doc, na-mention mo kanina na mas delikado yung hospital-acquired pneumonia.
So, yung face mask talaga, kaya gusto nating isabihin din sa kanila na pag pumasok kayo sa ospital, parang required or protection nyo po yan na naka-face mask kayo. Regardless kung hindi pa nung COVID time, di ba, Doc? Tama yung naisip mo as a lay, pero alam mo as a doctor, mas ang kinakatakutan natin, yung mga na-hospital for other reasons, sila yung vulnerable na makakuha. Kasi sino ba ang gumagamit ng mga tubo na ginamit na ng ibang tao? Pag hindi nalinis yun at ginamit mo dahil emergency ka, I'm sorry, nabuhay ka nga, pero later on, na nakakuha ka ng bug na galing sa ospital. Yung mga nakatira sa ospital, matitindi ang mga bug na yan. Kaya, di ba sabi, bawal pumunta sa ospital ang mga bata, bawal pumunta sa ospital yung mga matatanda because we don't want the superhero bugs, if I may say, sila ang mga matitindi. May pagka-iron bug sila. Yung nosocomial, that's the proper term kasi yung hospital acquired. Pero pneumonia ang common talaga kasi na-inhale mo yon. Kaya tama, protection na ang sarili. Better yet, kahit mag-mask kayo, wag na lang pumunta sa ospital. Kung hindi kinakailangan pumunta sa ospital, wag na po kasi. So, Doc, sa pagbabalik natin, Ayun. atin pang tatalakayin kung ano ang mga po pwede nating inumin pang protection sa pneumonia na yan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pauliniment. Pauliniment, 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 Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw. Minsan, dala ng edad. Agoy! Kahit bagito, hindi exempted dyan. Basta't nagbabanat ng buto, panigurado. Kahit nga kung panat ang buto sa araw-araw na pagmamaneho, rain or shine, sa tindi ng traffic, buti na lang pagdating sa bahay, nandyan si Commander. Unang hagod pa lang, nanunuot na ang init at lamig. Dama agad ang ginawa. Yung tipong instant pero long-lasting. Nakakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness. Yung sakit ng katawan, normal lang yan sa ating kumakain ng sagad. Kaya nga may pau. Kaya go lang ng go, bro! Dahil walang aw sa pau. At tayo nagbabalik para sa Usapang Aldrich at ngayon ating tatalakayin ano ang pwede nating inumin na mga vitamin, supplements para ating mapreventaran ang pneumonia. So in general, ang masasabi ko sa mga tao, palakasin nyo ang resistensya. Dapat kompletos kayo sa mga vitamins na mga ititake nyo. Halimbawa, napag-alaman na zinc can increase your immune system, can strengthen. Ang vitamin C is sinaunang talagang dati na tayong nagsasabi na lalakas ang resistensya mo with vitamin C, mas protektado ang mga cells. Kaya nga mega doses, sabi pa nila, kaya dapat yung mga vitamins mo kompleto. B complexes, yan yung in general, nerve vitamin yan. So meron din siyang anti-stress property, antioxidants in general. Basta anything that would go against stress would increase, kasi stress per se could also decrease your resistance or immune system. So palakasin ang resistensya, in general, tamang sleep, kumain ng tama, mag-supplements, uminom ng tubig, magpaaraw, yung mga ganon, di ba? Yung mga iwasan ang mga bisyo, iwasan ang maraming tao, huwag abusuhin ng katawan, mga something like that. Oo. So, Doc, since meron kaming food supplement, eto, Sir Jomar, talagang kailangan natin ito dahil punong-puno siya ng ingredients, nandiyan siya ng vitamin C, B complex, zinc at syempre ang mga fruit at vegetable extract.
Eto si Bioclone Capsule. Kung titignan nyo po itong Bioclone, ang ingredients po ng Bioclone ay Pau de Arco powder, mangosteen extract, malunggay powder, guyabano extract, ora king extract, grape seed powder, astragalus powder, cordyceps. Ito yung sa China halos lahat na unique and kakaibang mga ingredients, astragalus at saka cordyceps, Doc. And then, Cost effective kasi ano bang presyo niyan? Siyempre mga kababayan natin, interesado sila. Pwede bang sabihin yun? Siyempre, Oo. mabibili lang yan, Doc, sa murang-murang halaga. At mabibili sa lahat ng drugstores malapit sa inyo. so aside, Doc, doon sa mga powerful na antioxidant na meron ang Bioclone, meron din siyang sodium ascorbate, vitamin C, zinc, B6, B1 at saka B12. 612. Yes. Yung pampatangkad. Oo, kaya ito yung tinatawag naming super capsule para sa malakas na immune system, strength sa panlaban sa stress, ang Bioclone super capsule. Pwede magtanong, bakit siya tinawag na bio and then clone? Kasi yung clone parang cloning. Ibig sabihin, ginaya niya yung nature. Kasi Yan Doc, ba ibig sabihin? Bioclone kasi ganito, bio is life. Okay. So yung clone dyan is gusto niya yung cell renewal, Ayun, kaya... nagdo-duplicate kasi Yeah. 'di ba maya-maya yung cell namamatay o Oo. nababawasan. So parang Parang yung naging nagdo-clone. topic natin, no, na Oo. how do you enhance yung tinatawag na longer lifespan? Correct. How do you prevent aging? Sabi mo ba? Correct. Although sabi ko, Yung life hindi kasi exactly prevent ang aging kasi it's a natural law that you age. Pero you could renew, correct, speed up correct. renewal, and then you're a new person or a new cell. At idagdag ko din, Doc, ang Bioclone Capsule po is 100% Reni. Yung, So kaya siya ganun Bioclone. recommended for the nutritional daily Yes. allowances. So Bioclone siya, it's bio means life and clone means i-double mo. So to parang palakasin mo yung katawan mo, i-expand mo yung life Nabigla mo. ba kayo sa tanong ko? Hindi, Doc. Prepare ako doon. Ayun! Very nice. Yeah. At saka pinili talaga namin na gold, yung gold capsule, aside from beauty, aside from immune system and vitality, because life is so precious. That must be your best product, ano? Yes. Yung very proud kayo sa product na yan. Pinapaganda niya ang daloy ng O dugo. di kung ganun, hindi ka may stroke. Oo, Kasi kaya daloy. di doon ba? doon sa research niya, Mm. one of the contraindication ng Pau de Arco is aspirin, warfarin. Hindi pwedeng isabay. Hindi pa rin isabay, baka masobrahan naman ng labnaw yung dugo. Oh, kaya yung mga nag-prevent, maganda rin siyang gamitin. Mamili sila Yeah, ng if you want pang-prevent. natural at Yeah. saka herbal preparation. O lalo medyo may mga risk factors. Actually, pwede kong suportahan yan na yung risk factors, halimbawa, malapot ang dugo mo, o na-stress ka, o kaya maraming mga, ano ba yung mga sakit na may malapot ang dugo. Halimbawa, you are prone to atake if you have diabetes and hypertension. So, would you say, okay lang bang gamitin na may diabetes at hypertension? Para to prevent the... Yes, Doc. Yeah, Okay na okay. Oo, Di ba, pala. ma'am, it's herbal, it's natural, it's safe. Actually, Doc, nire-recommend namin na pangtulong itong Pau de Arco Capsule at Bioclone Capsule sa mga nakakaranas ng mataas na BP at syempre may mga diabetes. Ayun, okay. Ating pag-usapan ang iba pang produkto ng Aldrich dahil napakadami ng produkto ng Aldrich. So Yes. pagbabalik natin, pag-uusapan natin yan. Pag-uusapan natin mamaya, ibang sexual issues, yan ay hatid sa inyo po ng Toro Capsule. Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Love, pahinga ka muna. Mamaya ulit. Iba talaga ang feeling pag ikaw ang kapiling. Pau Masahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
Pare, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Kami ay muling nagbabalik para sa Usapang Aldrich at papunta na po tayo sa pinaka-exciting na part. Ito ay hatid sa inyo ng Toro Capsule. Ma'am Cynthia? At syempre, ang Toro Capsule, eto'y pang-endurance, pang-malakasan, pang-matagalan. Ngayon, tatanungin natin si Doc sa mga sa mga issues tungkol sa sex. Ako na ba? Siyempre, wala akong sasagutin pa kasi wala pang tanong. Okay, sige. Ay, yung kanina, pag ibalik natin sa ibalik usapang natin, yung vaccine ng HPV. O sa Okay. tulad ng sinabi natin, dahil number one na genital cancers pa rin sa women ay yung cervical cancer, kaya na topic natin kasi yung vaccine. Saan ka nakakita na ang cancer pwedeng i-prevent? Anong Yes, virus yun? HPV. Nakukuha- Human papilloma virus to Okay, be exact. nakukuha through sex. Yes. Walang cancer kung walang sex. See? Kaya ABC lang yun eh. Abstinence. Kung ayaw mo ng cancer, Kung abstain kaya ka. yung abstain. Be loyal. Be loyal. Ibig sabihin, huwag pumunta kung saan extracurricular activities sa gabi. Pwede yung loyal. Kaya nga Oo, ABC, pwede C, yun. if you cannot prevent it, C, condom. Kasi may protective barrier method siya. Pero ang another, bigla akong ABC and then V, vaccine. Kasi yung V, letter V stands for vaccine because kung malikot talaga sa aparato, then pigilan yung pagpasok nung virus na yon. Kasi virus na naman ang may kagagawan nung cancer na to. When we talk about STI, sexually transmitted infection, sexually, pero ang sex naman ngayon, very spectrum na rin ang sex. Merong iba't ibang Sige, Doc. hindi genitalia lang, kundi pwedeng dito sa may bandang taas, dito gagamitin to, yung mga kamay, and then bandang baba, mga butas-butas, Pero- pwedeng ma-infect ang mga yan. Pero doon pag meron ng mga penetration sa bunganga or sa Mga ganun. part, doon medyo may delikado. Siyempre, dahil may contact, the fact na may contact skin to skin, genitalia to genitalia, mucosa to mucosa, bodily fluid, semen, mga laway, Pag meron ka ng sakit, tapos magpabakuna ka ng ganyan, magagamot ba? what do you mean may sakit ka, may cancer ka na? Siyempre, Oo. hindi na po, kasi may cancer na po. Pero, kung halimbawa po, ang dumapo sa iyo yung strain 18, for example lang, Oo, theoretical na sagot po ito. Pero kasi hindi natin talaga, ang mga doktor, hindi naman talaga nila tinitest kasi madugo po ang presyo. Kung ano ba yung cancer mo, di ba? Ganon. Oo, Doc, Hindi oo. naman talaga kasi baka mahal pa yung DNA testing kasi. Yan. Okay. So, kung strain 18 ang dumapo sa'yo, pero nabakunahan ka ng Sham na nandun yung 16, 32, 31, 12, 9, then proprotektahan ka nung iba, yung hindi pa nangyayari. Kasi remember, kung Sham yan, nakasakit ka nung isa lang, o di may 8 ka pang protection. Tayo kasi mga in Filipino culture, kasi in terms of SEX, medyo yung mga kabataan ngayon, mga adult, Dapat palaging isa-isip. Kasi Oo. yung konting Late na- sarap, late na laking kasi hirap eh. oh, may mga kilala Dapat kasi- palaging may ganun eh. Yung konting, huwag magmadali. Di ba kaya kailangan, nagtuturo din kami ng, alam mo yung TXT, talagang meron kaming program sa mga kabataan na pigilan ang sarili, yung pigilan. Pwedeng mag-backfire pala ang sex education. Baka lalong kung mali yung pagtuturo, baka lalong may interest, makuha yung interest ng mga bata at mag-e-eksperimento. Correct. So, medyo, ang knowledge kasi two-edged sword eh. Pwede rin dahil sa may konti kang alam, and then gagawin mo na, and then ang end result ay kahirapan din sa bandang huli. Kaya Hindi lang- kailangan ayusing mabuti yes, ang sex education. Mag-practice ng safe sex. Yes, o kaya Correct. talagang
modular yan kasi pagkatapos turuan ng anatomy, i-explain yung mga basic, yung medical point of view, and then pagkatapos pwedeng mag-values din tayo, yung you only have sex with your loved one, yung magpakasal muna, may mga values yung ethical related. concern, Yeah. hanggang sa bandang huli yung mga prevention kung talagang hindi maiwasan dahil super in love talaga or nasa katapusan na ng mundo akala kaya gagawin Meron na. bang moderation sa Ah. sex? Well, you can moderate yourself. Ibig sabihin, ikaw po ang magkukontrol. Okay. Akala ko bumababa na kasi pag 50, medyo wala na masyadong gana, di ba? Well, pwede syempre, rin. pag mga ganyan na mga 50s na medyo nawawagana, gawa nga ng sa stress, ganyan, sa dami Bumabagsak ng... din ang kanilang hormone. Kaya, Oo, Doc. Anong gagawin? Meron naman tayong produkto na Toro Okay. Capsule. Pahingi? So, Sabay so ganun eh. makakatulong si Toro Capsule para pataasin ang kanilang testosterone level at aside dyan, kanilang palalakasin ang kanilang endurance. Pagdating sa sex, Bakit nga ba, Dok, bumababa yung sex libido or appetite ng mga medyo tumatanda? Yung tinatawag na andropause, kung ang isang lalaki meron ng tinatawag na andropause, kung sa babae may menopause, menopause kasi di ba wala na silang menses, pero ang lalaki pag bumabagsak na rin yung sa kaedad, pag narating na rin yung edad, may natural din na pagbagsak din ng testosterone level. Pero may mga paraan para lumakas ulit. Yung natural way, pwede kang mag-supplement, pwede kang mag-exercise, and the more that you use it, hindi mawawala. Di ba sabi nila, when you use it, mas aandar siya. sa mga willing na magpa-test ng kanilang testosterone level, gaano naman kamahal magpa-test ang ganyan? If I'm sa not testosterone? mistaken, kasi yung budget ko sa high precision, kasi benefits ko lang yon sa because I work there, ano? Ang sabi nila, I have 1,500. Para malaman talaga, para point of care, kung ano ang mababa sa'yo, didagdagan. Ituro Baka mo yan. kailangan bigyan ka talaga ng Toro. mga supplementation, baka injekan ka pa ng tunay na testosterone. Why not? Sa usapang Aldrich, sa ating natalakay ang mga iba't ibang uri ng sakit. Nandyan ang dengue, respiratory disease at syempre ang pneumonia at mga iba pang uri ng mga sakit. Ano nga ba yun, Sir Jomar? At isa pa, yung pag-practice ng safe sex at saka pag-abil at saka yung benefits ng anti-HPV vaccine. Kaya sa pagbabalik po next week ng Usapang Aldrich, abangan ulit kami. Ako si Jomar Estrera. At syempre ako naman si Cynthia Madrid ng Aldrich. At ako naman po si Dr. Sua, ang doktor ng bayan daw. Sabi ganun eh. Maraming salamat sa pagtutok nyo sa amin hanggang sa muli. Abangan po ninyo ulit kami sa Highland TV at syempre sa RNG Luzon. Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in